mga pangako ng Diyos sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Huwag po kayong alis, ako po ay magbabalik. Good morning, magandang umaga po, and welcome back. Welcome back sa atin pong pagbubulay-bulay. Ngayon po, ang oras po natin, we got 33 minutes past 5 o'clock in the morning. Good morning. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo, welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves, kasama si Pastor DJ Amor D. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Nagdidilim, may liwanag kang hindi magmamaliw. Sa bawat luha at bawat dalangin, Ikaw, O Diyos, ang aking sasandigan. Hindi mo ako pag-ibig mo ang aking lakas, hanggang wakas, ikaw ang awitin. Some native kiss ang aking sandigan, ikaw ang aking kaligtasan. Habang buhay pupurihin ka,
Good morning, magandang umaga po sa lahat ng ating mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Narito muli ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, at nagsasabing magandang umaga. Today is the day. And let us celebrate once again ang ating pagpupuri at ang ating pagbubulay-bulay sa ating Panginoon. Ngayong araw, June 26, at araw ng Friday. Okay, so pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning at sa lahat ng ating mga kaibigan nag-antabay. Maraming salamat po sa inyo. Okay, yung mga nauna ay batiin po natin. Magandang umaga mula Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa ating buong universe. Good morning po sa inyo. And of course, and hello kay Ma'am. Ayan, sila pa yung mga nauna dito. Sige, mamaya na ako bumati kapag nakapag-message kayo. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayon na mayroong title, Ang mga pangako ng Diyos sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Ikaw ba ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon? Purihin po ang Diyos at tayo po ay magsisimula na. Isingit na lang po natin yung greetings mamaya. Oo, minsan kasi nag-greet muna tayo dahil yung iba ay hindi pa nakakapagsimula o hinahanap pa yung link. Kaya nandyan na po sa main FB. Nasa wall na po. At yung iba ay nakatag na po sa iba yung nakatag na po sa iba yung ating link. At pakishare na lang po yung ating link sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Okay, greetings going out sa mga bagong gising. Good morning po sa iyo, Pastor, at sa lahat ng ating mga kapatid kay Kristo. Ayan, the greetings come from Sister Lerma. Okay, nandito po ang isang sa mga spirit-filled mentor po namin, si Ma'am Cecilia Bangay. Magandang umaga po, Ma'am. And thank you very much for tuning in at pag-accept ng FB friends. Blessed morning, Pastor Masoro and all listeners. Good morning. Magandang umaga po. And of course, kay Vivian, kay Ma'am Lerma, kay my Ma'am Caroline, at sa lahat ng mga nakaantabay sa labas ng ating group chat. Ang pagbubulay-bulayan po natin ay hango or mula sa Psalms chapter 91 verse 14 to 20. 14 to 16. Yan. Pakibukas na lang po ninyo ang inyong banal na kasulatan. Pero sa modernong panahon po natin ngayon, pakibukas na lang po ang inyong mga cellphone. Ayan. Psalms 91 verse 14 to 16. Yan po ang ating pagbubulay-bulay ngayon, pagbulay-bulayan, at ang may pinamagatang ang mga pangako ng Diyos sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Nasa episode 56 o 57 na po tayo. Ang mga pangako ng Diyos sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Para sa araw ngayong Friday. Magandang umaga rin sa lahat ng mga kaibigan at magandang gabi doon sa USA. Kila Ma'am Alma, Ma'am Caroline, magandang umaga ay magandang gabi po dyan sa inyo. And welcome sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi.
At salamat sa Diyos na muli tayong binigyan ng panibagong umaga upang magnilay sa kanyang mga salita. Kung ngayon ay dumaraan ka sa problema, may sakit, may takot, o tila nawawalan ng pag-asa, ang mensaheng ito ay para sa iyo. At higit sa lahat, kung ikaw ay may kasalukuyan na talagang hindi mo kayang gawing mag-isa, nandyan po ang Panginoon. Kaya ihanda ang ating puso, buksan ang banal na kasulatan, at sama-sama nating pag-aralan ang napakagandang pangako ng Diyos. Tayo po muna ay samandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Buksan mo ang aming mga isip upang maunawaan ang iyong salita at buksan ang aming puso upang ito ay aming maisabuhay. Palakasin mo ang mahihina, pagalingin mo ang mga may sakit, aliwin ang nalulungkot, at iligtas ang hindi pa nakakakilala sa iyo. Panginoong Yesus, tinatagubilin namin sa inyo ang aming pagbubulay-bulay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At narito ang ating pagbasa sa talata na ating pagbubulay-bulayan mula sa Psalms 91, verse 14 to 16. Sapagkat siya ay naglagak ng kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, ilalagay ko siya sa mataas, sapagkat kanyang nakikilala ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at sa akin sasagutin. Ako'y nasa kanya. Sa kanyang kapag-abagan, ililigtas ko siya at pararangalan ko siya. Sa mahabang buhay, bibigyan kasiyahan ko siya. At ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, ang Psalms 91 ay isa sa mga pinakapaboritong kabanata ng maraming Kristiyano. Ito ay sinulat upang ipakita ang proteksyon, presensya at katapatan ng Diyos. Ngunit mapapansin natin sa huling talata o tatlong talata ay mismong Diyos na ang nagsasalita. Kaya paano kung ang Diyos na ang nagsasalita sa iyo? 6 na beses niyang sinabi ang salitang ako or I am. Parang sinasabi ng Panginoon na hindi ito pangako ng tao. Pangako ko ito. Napakaganda ang katotohanan ito. Bagamat hindi malinaw kung sino ang sumulat pero maraming naniniwalang si Moises o si David ang may akda. Ang mensahe nito ay para sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Hindi ibig sabihin na wala ng problema. Ang ibig sabihin nito ay kasama mo ang Diyos sa gitna ng problema. Ito ang unang puntos. Ang Diyos ay nagliligtas sa taong tunay na nagmamahal sa Kanya. Ayon sa verse 14, sapagkat siya ay naglagak ng pag-ibig sa akin. Pansinin po natin, hindi sinabi na dahil nagsisimba. Hindi sinabi na dahil may ministry ka, kundi dahil mahal niya ako. Napakalaking pagkakaiba. Maraming taong kilala ang Diyos, pero kakaunti ang tunay na umiibig sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa pagsunod, hindi lamang sa salita. Narito ang isang ilustrasyon. Parang relasyon ng magulang at anak. Hindi sapat ang sabihing mahal kita. Ang
tunay na pagmamahal ay ipinapakita o ipinapadama. Ganoon din ang Diyos sa atin. Tanungin po natin ang ating sarili. Mahal ba natin ang Diyos dahil sa kanyang mga pagpapala? O mahal natin siya kahit wala tayong natatanggap? Narito ang pangalawang puntos. Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Ang sabi sa verse 15, tatawag siya sa akin at siya ay aking sasagutin. Napakasarap marinig ito. May mga taong hindi tayo pinapansin. May mga tawag na hindi tayo sinasagot. Pero ang Diyos, hindi kailanman naka-silent mood. Alam niyo yung cellphone natin, no? Hindi mo matawagan yung kinakausap mo kapag ka naka-silent mode o kaya maingay ang paligid. Naririnig niya ang bawat panalangin, maging ang mga luhang walang salita ay nararamdaman ng Diyos. Ito ay isang ilustrasyon. No? May matang naligaw sa mall, isang tawag lang niya ng tatay. Agad tumakbo ang kanyang ama. At dumating ang kanyang ama bilang saklolo. Mas higit pa roon ang pagmamahal ng ating Ama sa langit. Dahil kahit saan man ay kasama mo siya. At yan ay isang pangako niya. At narito naman ang pangatlong puntos. Hindi tayo pinangakong walang problema. Ibig sabihin, hindi po niya sinabi na, simula ngayong tinanggap mo ako, minahal mo ako, wala ka ng problema. Sa verse 15, sabi niya rito ay, kundi kasama natin ang Diyos sa problema. Maraming dumarating na problema, iba't iba at sari-saring problema. Sa verse 15, ang sabi niya, ako'y nasa kanyang mga problema o kasama ko siya sa kabagaga. Ano to? Yung pagka nababagabag ka, ayan. Kung ikaw ay nagkakaroon ng hindi malinaw na pag-iisip, kung ikaw ay hindi nakakapagdesisyon ng mga bagay na mahihirap na bagay, nandyan po ang ating Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na aalisin ko lahat ang problema. Ang sinabi niya ay, sasamahan kita. So yun po yung kaibahan doon. Sasamahan ka niya. Hindi niya tatanggalin yung pagsubok. Hindi niya tatanggalin yung mga problemang dumarating sa buhay natin. Kung maalala natin si Daniel sa yungib ng leon, di ba? Sa yungib ng leon na kung saan ay tinapon si Daniel, hindi inalis o hindi inahon hindi ginalaw ng mga leon. Naroon ang Panginoong Diyos sa gitna nila. Si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi inalis ang apoy, pero may ikaapat na kasama nila doon sa loob ng kung saan sila itinapon sa gitna ng apoy. At siya ay larawan ng presensya ng Diyos. Maaring ngayon ay nasa gitna ka ng sakit, problema. Ang problema mo, minsan problema natin kung anong bibilhin nating gadget. Pero pagkain siguro naman ay hindi po tayo namumroblema, di ba? Meron naman tayong nagdadamitin, isusuot na damit. Meron naman tayong iinumin. Meron naman tayong kakainin. Ang problema lang talaga natin ay pambili ng mga bagong gadget. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema ng mga allowance ng mga bata, problema ang pambili ng gasolina, at higit sa lahat, pambili ng bigas. Diba? Yun po yung mga kasalukuyang mga problema natin. Problema sa pera. Mahal na kaibigan, mahal na kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. At narito ang pang-apat na puntos. Ang
Ang Diyos ay nagbibigay ng tunay na karangalan. Sinabi dito sa verse 15, pararangalan ko siya. Ang tao, maaring purihin ka ngayon. Bukas, kalimutan ka na. Minsan ay, alam niyo yung mga politiko, no? Para maalala mo siya, bibigyan niyan ka ng tulong. Hindi ko naman sinasabi lahat, pero yun po yung kalimitan na nangyayari sa paligid. Pero ang Diyos po ay lagi pong nagpo-provide. Pinaparangalan niya ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang karangalan galing sa Diyos ay walang hanggan. Isipin natin sila Jose sa Egypt. No, pinagtaksilan, ipinagbili, ikinulong. Ngunit sa tamang panahon ay itinaas siya ng Diyos. Narito po ang panglimang puntos. Ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kaligtasan. Sabi sa verse 16, sa mahabang buhay ay bibigyan kasiyahan ko siya. Hindi ibig sabihin nito ay pare-pareho ang haba ng buhay. Diba? Ang ibig sabihin, ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. At higit sa lahat, ipapakita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. So ito po ang pinakadakilang pangako ng ating Diyos. Hindi lang proteksyon, hindi lang pagpapala habang nabubuhay tayo dito sa lupa, kundi ang pinakadakilang pangako ng Diyos ay iyong kaligtasan natin kay Kristo. Na palang araw ay makikita natin siya ng mukhaan. Ito ang another illustration na nais kong banggitin. Ano ang silbi ng mahabang buhay kung wala si Jesus? Kahapon po yung pinag-aralan po natin, yung atin pong pinagbulay-bulayan kahapon ay patungkol sa mga ari-arian dito sa mundo. Bahay, mansion, kotse, mga luxurious na mga bagay. Maganda rin naman at hindi naman bawal. Hindi naman sinabi na masama ang maging mayaman. Ang sinabi ng Diyos ay tumulong ka. Gawin mo sa ministry mo, tumulong ka sa mga namamahayag ng salita ng Diyos. Katulad ng tax collector, no? Pinamahagi niya yung mga ari-arian sa mga tao, sa mga apostoles na siyang naglilingkod sa Diyos. Ano ang silbi ng maraming kayamanan kung mawawala rin? Ngunit ang taong ligtas kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ito po ang ating mga live application na gagawin natin kung ito po ay inyong narinig at tumimo sa inyong puso at isipan. Ngayong umaga, meron po akong 3 katanungan. Mahal ba talaga natin ang Diyos? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya kahit mahirap ang buhay? Nakakasiguro ka bang ikaw ay ligtas kay Kristo? Kung hindi pa, ngayon ang araw ng kaligtasan. Lumapit ka kay Jesus. Tinatawag ka niya. Ito po ang ating conclusion, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid. Ang Psalms 91 ay hindi lamang tungkol sa protection. Ito ay tungkol sa relasyon natin sa Panginoon. Ang mga pangako ng Diyos ay para sa mga umiibig sa Kanya. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi nangangahulugang magiging madali ang buhay. Ngunit nangangahulugang itong hindi mo kailanman haharapin ang buhay na nag-iisa. Dati ay nag-iisa kang hinaharap. Subalit, mula nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, pinapasok mo sa iyong buhay, ang pangako ng Diyos ay sasamahan ka niya.
sasagutin ka niya, ililigtas ka niya, at ipapakita niya sa iyo ang kanyang kaligtasan. Yan po ang pangako ng Diyos. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, yan po ang maigsing pagbubulay-bulay natin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa iyong dakilang mga pangako. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dagdagan ang aming pananampalataya, dagdagan ang aming karunungan, at higit sa lahat, Panginoon, ay turuan mo kaming magkaroon ng takot sa aming Diyos. Tulungan mo kaming ibigin ka ng higit sa lahat. Palakasin mo ang bawat nakikinig. Mga dumaraan sa pagsubok, ipadama mo ang iyong presensya sa kanilang buhay. Pagalingin mo ang may mga karamdaman, pagpalain mo ang bawat pamilya, ang aming gobyerno, ang mga darating na mga dilubyo sa aming bansang Pilipinas ay dinadalangin namin sa iyo, Panginoon. Gabayan mo ang aming bansang Pilipinas, ang mga pinuno hanggang sa pinakamababa. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga pastor, ang mga tagapagturo, mga misyonero, at lahat ng mga nagpapahayag ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang bawat tagapakinig at taga-suporta ng Living Word Web Radio. At kung may nakikinig na hindi pa nakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dakilang Diyos, hipuin mo ang kanilang mga puso at akayan sila sa tunay na pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, in Jesus' name, Panginoon, dalangin ko ang mga may sakit sa mga oras na ito, katulad ni Michelle na sa banig ng karamdaman, Panginoon. Lord, para magkaroon, Panginoon, ng higit na testimonial o patotoo na ikaw ang tunay na Diyos, pagalingin mo, Panginoon, ang batang ito, Ama. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. O Diyos, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid. Iyon po ang ating hindi nabasa. Good morning po kay Ma'am Sheila Murada. Good morning. Maraming salamat po sa pakikinig. At kay Ma'am Sylvia Estrada. Hallelujah. Praise God. Good morning po. Ganoon din kay Matat Iyas, listening from Mindanao. And kay Jendin Felarca. Ayan, good morning. Message also from Ma'am Caroline. Good morning, Pastor. Wishing you a fantastic day ahead, filled with bright moments and great energy. Have a blessed day to all. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At yung mga hindi po nakapakinig ngayon, paki-rewind na lang. Maraming salamat sa inyo, mga minamahal na kaibigan. Ito po si Pastor DJ Amordi ng Living Word Web Radio. Tandaan ninyo na kapag ang Diyos ang inyong kanlungan, ay wala kang haharapin na mag-isa. Pagpalain po tayong lahat. Praise the Lord. Kapag ang mundo'y tila nagdidilim, may liwanag kang hindi magmamaliw. Sa bawat luha at bawat dalangin, ikaw, O Diyos, ang aking sasandigan. Hindi mo ako iwan, hindi mo pababayaan ang mga pangako mo, Diyos. Hindi kailanman mabibigo
Amen. Purihin ng Panginoon. Message coming from Ma'am Cecilia Bangay. Salamat dakilang Diyos, aming Panginoon, sa buhay ni Pastor Amor Solo at bawat isa na tumugon sa inyong paanyaya upang makiisa at tumugon sa inyong paanyaya ng love relationship. Maraming salamat po, Ma'am Cecilia. Yes, tanging Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang siyang tanging pag-asa.